Hello there guys! Welcome back to my channel, and today pag-uusapan natin itong nakuha ko sa Hacienda outlet. So kung gusto nyo nitong pair na to, they are actually on 60% sale at the moment, along with the Trae Young 3s. So on my previous upload, nakalagay doon yung mga available pa nilang colorways for this. Actually napakadami nito, napakadami pa nilang naka-stock na to despite na matagal na, and I can actually understand as to why. We're going to break it down kung bakit sila nakatambak lang sa mga shelf at hindi nabibili kahit na naka-sale na. Sobrang sulit na nung sale niya, which is like 60%. So, ayun. First off, this is the Trae Young 2 of Adidas. Yung ginagamit nila ditong upper, actually napaka-premium niya. It's actually a knit upper. So, they actually call this prime knit. So, mukha siyang sobrang lambot sa video, pero parang glued down siya dito sa may toe area. So hindi siya yung masasabi mo na sobrang lambot na parang medyas. Meron siyang pagka stiff siguro para sa support na din. Tapos meron tayo ditong piece ng suede sa may high wear area dito sa may toe. Meron din tayong makikita dito sa may medial side. So, ayun, ang maganda rito yung pinaka-foam niya. It also serves as a lateral counter, which is nice. So, at the middle part, sa gitna ng sapatos sa ilalim, makikita mo tong plastic na ginamit nila for torsional support. So, it runs all the way here sa forefoot, sa gitna, all the way dito sa may heel. So, ayun, sobrang stable niya na sapatos. Pag pineflex mo siya, hindi siya na-flex, as in sobrang rigid niya, sobrang stable ng feeling niya. For cushioning setup, ito yung pinakamagandang aspect ng sapatos. It's using light stripe for the heel cushion. So, yun nga, sabi ko nga sa inyo, itong cushion na to, ito light strike to, nasa gilid niya. It also serves as a lateral counter. Tapos makita mo dito yung light strike na exposed din. Tapos sa heel, it's using Boost. So, alam niyo naman kung gaano kalambot tong Boost na cushion na to. Sobrang lambot, sobrang comfy niya. So, ayun, yung overall na cushioning setup nito, ito yung pinakamagandang aspect ng sapatos. Yung material din sana, kaya lang meron ako isang malaking problema. Yun din yung reason, tingin ko, kung bakit na tumatagal sa mga shelves tong sapatos na to. Pero later, we'll get to that. So, yung lacing system niya is a traditional lacing system. But if you ask me, you can actually do without this one, for the very reason that we are going to discuss later, I mean. Tapos, eto, dalawa yung pull tab niya. Tapos, malalaman nyo rin kung bakit dalawa ang pull tab niya dito. Merong purpose yan. Overall look ng shoe, actually maganda siya eh. It kinda reminds me of Harden Volume 4. Pag tinignan mo siya dito. Tsaka sa side. It reminds me of the Harden Volume 4. Imagine yung Harden Volume 4, yung responsive na light strike niya, tapos nilagyan ng Boost na cushion sa heel. Ganun siya kaganda. So, ayun, yung susunod naman is yung traction. So, yung traction niya, it's using a solid rubber on this one, and it is a radio pattern kind of outsole. So outdoor, sobrang tibay nito. Kanya naman makapaling goma, tsaka matigas siya.
Tapos meron tayong herringbone pattern dito sa medial and lateral side ng traction, which is nice. Tapos another radio pattern ng traction dito sa heel. So decoupled siya. How it feels or how it performs, actually durable siya. Maganda siya sa outdoor court. So if it's something na lalaruin mo lang outdoor court, it's really nice. So maganda. Tapos hindi rin siya ganun hindi. As far as dust pick up, decent siya. Hindi siya sobrang lala. Pero hindi siya ganun kadaling tanggalin yung dust kapag kumapit na. So sa indoor court, kailangan masipag ka mag-wipe. You should be good. Inuna ko yung mga magandang aspect ng sapatos, kasi one other thing na ayoko dito is yung yung mahirap siya isuot. So ayun. It kind of reminds me of the PG4s and Lebron 17s. Pero mas close yung Lebron 17 kasi yung Lebron 17 lows. I'm talking about the lows, hindi yung not this one, but the lows. Those they are actually using knit material as well on that one. Tapos one booty upper din siya. Nung una kong binili yon, sobrang hirap niya rin isuot. Pero katagalan, siguro after like 1 or 2 weeks na suotan, dumali siyang isuot. Pero dito sa sapatos na to, hindi ko alam habang tumatagal alam mo yung ginamit mo siya na matagal, tapos akala mo may na-stretch na to, tapos kapag hindi mo siya sinuot ng ilang araw tapos sinuot mo ulit, parang back to square one ka ulit. Hindi siya na break down totally. Tapos sobrang higpit niya. So, ayun guys, if gusto niyo ng sample, ipapakita ko sa inyo dito. Okay, this is it. Isusuot na natin. Woo! Finally! Next. Woo! Oh, yung lace niya, parang design na lang. Kahit di mo siya isintas, actually, sobrang higpit nito. Kakaibang snug yung feeling nito. Snug siya, pero hindi siya yung typical na snug. Kasi usually dito dapat yun sa may toe box yung pagka-snug niya nandito. So, yung sa lockdown, sobrang sobrang higpit niya. So, ayun, yun yung nagpahirap dito sa sapatos na to. Okay sana yung overall setup, pero yung the way na isusuot mo na lang, mahihirapan ka pa. Minsan pati sa pagtanggal, ayun, mahirapan ka din. So ayun, very challenging siya gamitin. Ayun. So ayun na nga. Okay sana yung sapatos, pero yun nga yung nagpahirap doon yung pagsuot tsaka pagtanggal. So kung pagsuot pa lang is mahihirapan ka na, tapos meron kang ibang option na sapatos na gagamitin, syempre magdadalawang isip ka na ipanglaro. Although as far as yung actual setup ng sapatos, okay yung materials niya, neat, malambot, masarap sa paa.
Yung cushion niya, impact protection, very responsive light strike. Tapos yung sa heel niya na boost, maganda rin yung impact protection sa heel if you're doing heel strikes. Solid sana, tapos maganda rin yung outsole. Solid performance sana, kaya lang ito lang talagang nagpahirap. So, ayun. What do you think, guys? Do you think that you can make this work kung kayong bibili? And kung sakaling na-try nyo na, kumusta naman ang experience nyo? Or is it something na bibili nyo? Kasi heavy sale siya eh. Nasa 60% off talaga siya. Mas mura siya. Siguro nasa mga around 3,000 if not less pag binili nyo ito dun sa mismong outlet. So yeah, I would like to hear your thoughts, guys, about this. Kung nagustuhan nyo itong video na to, like and subscribe, and then I'll see you on the next one. Thank you!